256 niya. Kaya yung gusto dito. Pagtatandaan na ako. Combination is the arrangement regardless of the order. So, ang formula niya dito is combination is equal to n factorial over n minus r factorial times r factorial. N is equal to number of objects, r is equal to number of objects. So, if taken on, probably permutation over r factorial. Bale, bakit dito yung combination? So, ang combination is, ang situation sa is, ikaw ay magtitinda ng ice cream. Tapos meron kang flavors, meron kang iba't ibang flavor, tapos meron kang sprinkle, meron kang syrup. So, merong mga times kung saan hindi mahalaga yung kung anong uri ng kung anong combination ng flavor ng gusto. Pero, ang mahalaga is nandun lang sila. Ngayon, itong formula na ito is nagtry na dito ng factorial kasi inatatag din natin yung parang ang tawag doon yung pag-arrange kanila. So sa permutation is considered yung arrangement dito sa combination itong r factorial is natagtag natin para mabawasan yung hindi natin makonsider yung pag-arrange ng mga objects. So example. A university's mathematics department has 10 professors and will offer 20 different courses next semester. Each professor will be assigned to teach exactly 12 courses, and each course will have exactly one professor assigned to teach. If any professor can be assigned to teach any course, how many different complete assignments of the 10 professors in the 20 courses are possible? So, ako yun yung manibigay. So, naman is yung meron kayong 10 professors, tapos meron 20 different courses, tapos meron pang 2 courses per professor. So, the question is, how many different complete assignments of the 10 professors to the 20 courses are possible? So, nahanap dito yung kung ano yung complete na pag-assignment ng 10 professor sa mga courses nila. Ngayon, ito yung combination kasi hindi nyo na kabago yung ano yung order ng courses na applicate din sa professor. Pero yung course, tapos yung courses, hindi nyo na rin pakilap kung anong professor may hawak ng courses ba. E di dito, hanapin niyo yung so gusto natin gamitin lahat ng courses so ito yung total na number. So based dito sa formula natin, so kapag lahat ng selected objects is na select na, edi ang formula lang is permutation over factorial. Tapos yung permutation ng n is to n ay is equal to 20 factorial. Tapos yung C, yung professors, yun yung natin alibay yung kung ilang atin wala. So C is equal to 2 raised to 10. Yung pagpili mo din. So 2, itong 2 kasi Sabot. ang partial square professor. So, 2 raised. Ito kasi dalawang course to professor tapos dalawang professors.
Parang laki. Nag-iyan. 55 million. Pero ayos ka rin. You're good, bro. Pero walang ganun din. Ito yung maganda. Kulong calculator. So, suppose you have 5 variables and 4 factors. Draw 5 balls in random. So, now, 3 red balls and 2 black balls. Ayan, so, ito ay combination kasi hindi natin, wala tayong maki kung ano yung sunod-sunod ng paghugot ng 3 red balls at saka 2 black balls. Basta makahugot lang tayo ng ganun sa dulo. So, Ano nangyari doon sa ganito? so, ito yung sa ito yung probability ng red balls at saka black balls. Kasi ito yung probability na makahugot tayo ng 3 red balls kasi over 3 red balls over 5 total na red balls. Tapos, makadraw tayo ng 2 black balls sa total na 4 black balls. So, bali, ang ability is kapag samahin natin yung dalawa nilang combinations kasi makiwalay silang combinations. So, mag-apply tayo ng product rule dito dito sa dalawang combination nito. Saka yung sa formula. Saka natin mga so, unang muna minalag is yung combination ng sa red balls. So, bali, a factorial over 5 minus 3, 2 factorial. Tapos yung total na items 2 factorial. Tapos pag tinangkit ko is factorial. Tapos, dito naman sa black balls. Combination ng 2 factorial over 4 minus 2 factorial times 2 factorial. So, 6. Tapos, ito naman kasi ilalim is yung total na combinations na makadraw ka ng 5 balls at random. So, ito yung 5 factorial over 9 minus 5 is equal to 4 factorial times 5 factorial. So, to 106. Jadi bali 10 times 6 over 1 is 60 over 1. This one is 10 times 10 over 21. Ayos ko ba? Yes. Bali natin yung taas. Dapat 5 factorial, 4 factorial, baka 9 factorial. Yan. Dapat 5 factorial, 4 factorial, tapos 9 factorial. Yung 5 factorial. Yung taas kasi n prime man din yung taas. Yan, n prime man din dapat. Dapat yan yan. 5 factorial, 4 factorial, tapos 9 factorial. 5 factorial, 4 factorial. Yung taas, dapat n yun, di ba? Hindi ko namin ito. Yun yung numerator. Oo, yun. Picture MJ. Di ba n by n?
tama yung sagot. Baka din na tayo po lang tayo. Baka sa sunod, baka tayo na na. Tama yung sagot. Baka sa mga like anyone sa Yung typo. tayo na muna ito. And so, yan, correction na yung dapat is 5. 5 plus 4 ay 9. Tapos, Ito na ko yun. lang. Hindi. Ito na ko yun. Gets na po yung concept ko paano natin. 20 plus 5 secret. So, mahalaga lang is mahalaga yung content. Ito na ako yun. Ano pinagano na yun? Ang pinagka? So, for example, a group of 20 university scholars, they are chosen to be part of the leadership. So, then, paki-solve lang. So, meron tayo total na 20 basis scholars, tapos meron tayo tatlong affiliate. So, ang formula is 20 factorial over 20 minus 3, 70 factorial times 2 factorial. Wala na ako ng sandila. Sabi na last time. Ito ang calculator mo. Isa. So, bali na tinakulangan na lang ang isang dito, no? So, bali kapag pinapikit talaga ito lahat, ang sagot dito is 1,140. 1,140. So, bali, bilang ko yung so, bali, so sa probability is, ang probability ng probability is, ako kayo lang yung total ng success over total na outcomes. And then, kapag meron pa yung dalawang outcomes na hindi related, so pwede silang pagkasin ko kung kaya yung total na probability. Pero kung yung isang event is dependency sa pang event, so mag-apply kayo din ng product rule. Tapos, ano po, so yung formula ng permutation at combination is kakakilalahan nyo lang. Tapos yung permutation is ina-apply kapag kailangan nyo i-consider yung arrangement. Tapos sa combination is kapag pwede nyo i-arrange sila ng however na para nyo gusto. So, ang next kong topic is about Paano naging 140? Hindi, paano naging 140? Baka yung 140 yun. Tansa niyo man. Tin try. Na may try. Ang sabi ba yung mga na para 6 on 4 Part 6. At yung tayo ko kanya sa i-factory mo na 3. Okay, good morning. My name is Casey Lazares, and I am a JLSS scholar. And last year lang ako nag-take. So, ayun. Sana may matulong ako sa inyo. So, ngayon, ang i-discuss ko is about arithmetic and geometric sequences. So, let's start sa arithmetic muna. So, ang arithmetic progression ay isang sequence
na meron silang common difference. Siguro naman familiar na rin kayo doon. Let's say, 2, 4, 6, 8, 10. Anong common difference nun? 1, 5, 9, 13. Okay. So, ang formula to get the last term or nth term ng arithmetic sequence ay first term plus n minus 1 times the common difference. Teka, ano ba muna to? Yung n is yung number of terms and d is yung common difference. So, let's say, hindi na kasi pag walang sulatan. But let's say, 2, 4. Let's stick na lang sa 2, 4, 6, 8, 10, no? Anong first term ng sequence na to? 2. And then, let's say, kukunin natin yung tenth. Yung tenth number sa sequence na to. So, anong lalagay natin dito? 10. Minus 1. And then, times common difference which is? 2. 9 Pwede nyo minus. pang isolve nyo ng kanya-kanya. Or gaya na natin itong i-mental. N minus 1 equals? 9. Times 2 plus 2. So, ang 10th term niya is 20. Dito naman sa sum of all terms, 5 plus 2. ang kanyang formula is first term plus last term times half ng number of terms. Okay, let's say 1 to 10. Diba, ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ay arithmetic sequence yan kasi meron siyang common difference na 1. Ano yung sum ng all terms from 1 to 10? Para makuha natin, gamitin natin itong solution na to. Ang first term ay 1, right? And then ang last term ay 20. 1 to 10. 10. 10. So 1 plus 10 ay? 11. Ilan silang lahat? Ilan lahat yung terms? Divided by 2 is 5. So, 5.5. ang sum ng numbers from 1 through 10 ay 11 times equals 55. So, dito naman, di ba pinahaba niya? Ang ginawa lang dito, ang ginawa lang niya dito, sinubstitute niya lang yung a sub n, which is ito, dito. Doon tayo sa matikit. So, pag ipapasok mo ito dito, magiging 2a sub 1 plus n minus 1 times. Pinasok niya lang yan doon. Pero hindi nyo na kailangan kauluhin yung n mo na dito. Okay. Okay. Ito. Try natin itong isa. The sum of three consecutive even numbers is 78. What are the numbers? So, ano sa tingin nyo yung sagot? May tatlong numbers daw in an arithmetic sequence. Ang sum niya is 78. Alin kaya dito yun? Try natin. Letters. Tama. Pero dito mas kumbaga, hindi naman sa cheat code, pero parang pinadaling version lang. Para makita mo yung pinakagitnang term, kapag odd number yung number of terms,
O, di ba sabi natin tatlo? Tatlo lang yung number of terms. 3 numbers. Para makita mo yung pinakagitna, i-divide mo lang siya sa 3. Kung ilang number of terms yung meron. Kasi ito yung sum divided by the number of terms, yung laging gitna. Pag-add yung number of terms. O, para mas madali, 1 to 5 ulit tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Anong sum ng numbers from 1 to 5? 1 plus 2? 1 plus 2? Plus 3? Plus 4? Plus 5? 15. So, ano yung nasa gitna nun? 15 divided by 3? 15 divided by 5, sorry. 3. So, laging yun yung nasa gitna. Next, find the 30th term of the arithmetic progression 4, 7, 10, etc. Yan na, ilagay na yung sagot. Pero, try nyo pa rin. May 3? Oo, tabunan muna natin kung paano makita. Ikaw, kuya. Kaputin. Sagat mo. Ano yung 30th term nito? Arithmetic progression na to. Ilang? First term, 4. Ano? So, 30th term, no? Ang sagot ay 91. Bakit? Ang first term natin ay 4. Diba? May 4. So, para maging 30 yung term, ilan pa yung terms na kulang? Ilang beses tayo mag-a-add ng 3? Kuya na ikaw naka-white. Ilang beses tayo mag-a-add ng 3 para magkaroon ng 30? Dito sa 4. 30 terms. 29. So, 29 times tayong mag-a-add sa kanya ng 3. Diba? So, ang gagawin na lang natin, sa halip na, i-add natin ng i-add si 3 ng 29 times. E di 29 times 3 plus 4. So, ang sagot natin is 91. May guess ba? Dali lang, guys. So, ito. 3 minutes. Oh, next. Sino? Sino? Sige, mga nag-attendance. Wala ka nga dito dahil dito kayo. Ano bigay ka ng number from 1 to 7? 7. 1, 2, 3, 4, 5. Lester. Okay. How many terms of the progression 3, 5, 7, must be taken in order that their sum will be 2,600? 3, 5, 7, tuloy. So, tulungan na kita dito yan. 3, 5, 7, comma, and the sum will be 2,600. Paano? 2,600. Panginoon to. 3, 5, 7, tapos 2,600.
Battery. Battery sa mga Ito pala? Medyo maabot ka. Okay na ba? Ito? Ito yung tanong. Ay, talaga. Quadratic mo. Okay, nag ako ng n squared minus 10 minus 6. Ano? Okay. Tama. Tama yan. So, ayun nga, medyo mahaba kasi nagkaroon pa siya ng I know. quadratic. Yeah. Pero pag sinactor to, may dalawa siyang factors and then yung positive na factor niya is 50. Nakarating ba kayo dito? Yes. Kayo? Nakarating ba tayo dito? So, bale yung ginawa dito, since ang given natin, meron tayong given na sum, di ba? Meron tayong given na sum, yung 2,600. Wala tayong, ang hinahanap natin is yung number of terms. Meron tayong first term which is 3. Meron tayong common difference which is 2. So, pag sinubstitute natin yan doon, ito yung lalabas. Yan. Sinubstitute lang doon yung mga given. Ito yung sum, yung 3, yung 2, and then hanapin lang natin yung n. Hindi na natin isa-isahin dahil kakagalan tayo. Pero, yan yung guess. So, next. Meron pa dito mga example. Geometric sequence naman tayo. So, ang sa geometric progression naman, succeeding terms have common ratio. If dun sa arithmetic sequence, mayroong common difference, dito naman, common ratio. Meaning, yung first term, i-multiply siya by the common ratio and then multiply. Dun sa arithmetic, add, dito multiply. Para naman makuha yung nth term dito, first term times ratio raised to number of terms minus 1. Wow, gusto diba? Hindi, madali lang yan. Tapos ito yung sum of all terms. A sub 1 times r raised to n minus 1 over r minus 1 or a sub 1 times 1 minus r raised to n over 1 minus r. So, kailangang medyo tandaan talaga ito. Let's give examples muna. Ayan. If the first term of a geometric progression is 9, and the common ratio is negative 2/3, find the fifth term. What to put? 11. Asis Lee? Okay. Madali lang yan. If the first term is 9 and the common ratio is negative 2/3, ano yung fifth term? Fifth term lang.
Fifth term. First term mo? Negative 2. Ano ba ito nilito? Sub 1. Ano na? Sino to? Ah, sino ba yun? Ah, okay. Sorry. Wala. Oh, yan. Ano yan? Tuloy ito. Ah? Hindi, ito boss niya. Nakancel na dahil. Nalipat ko na yung time niya. Common ratio. Kasi yun na yung ang dami. Ang dami. Hindi ako nag-dati. Siguro nag-dati ako lang. Ang dami. Mana? Tagal. Ay ba? Hindi ko narinig. Okay, naka-decimal daw 1.5. Ay, hindi. Hindi mo nyo na kailangang i-decimal kahit fraction ka. Dun sa exam, hindi na nila nire-record yung mga decimal, dahil mahihirapan lang yung mga sasagot. For sure, naka-fraction lang din yun if ever na ganito. So, okay na yung fraction. So, nakuha niyo ba itong sagot na to? Pa ba? Yeah. Tayo sa mesa. Hindi. Kaya okay na rin kasi alam niyo na kaya yung, madali lang yung mga yung computation, hindi masyadong complex. Hindi nyo na kailangan ng calculator. And may choices naman. Dali lang, kaya niya. Ayan. The sum of the first 10 terms of a geometric sequence 2, 4, 8, hanggang 10th term niya is 5. Naka-capital. Hands? Oh no! Hands. Okay. Ano yung sum ng first 10 terms ng geometric sequence na sinusunod nito? Yung sum lang ito. Sum lang. Yes, sir. Wait lang po. Dito yung Nandito yung 2046. Ginamit mo ba yung Form over. Ginamit mo tang Formula. formula? So, sa
this was substitute lang. Kernel. Nagtuwa ba? Isa-substitute nyo lang yung first term, yung ratio, at saka yung number of terms. Di ba ito yung ating formula? Ang first term natin is 2. Bigay lang natin si 2. Ang ratio natin is 2 since 4 divided by 2, 2 divided by 4 ay 2. So, ang kanyang ratio is 2. Laging minumultiply lang siya sa 2. So, yun din yung nakalagay dito. And then, raised to n, diba? Yung n is yung number of terms. Sabi, first 10 terms daw. So, yun ang lalagay natin doon. Yan. So, 2 times 1 minus ito, 2 raised to 10 is 1023 over negative 1. So, negative 1023 times 2 ay negative 2046. Negative, positive. So, next. Magaling ang mga natatawag natin. Tawag tayo ng babae. Lotto. Apin. Okay. Okay, dito tayo. Find the product of the first 5 terms of a geometric progression. Whose third term is 4? Pan? First 5 terms, so? 34. Ano yung 8? Oh, yes. Ay, walang first term. Wala sa 8. Sir, pwede yung gamitan. Yung gamitan lang. That's the 8. 1, 2, 4, 6, 8. Yeah. Dapat ito yung divide sa Hindi pa nito yan. dapat nga pala. Ano ba kayo? Hindi lang kayo. First 5 terms. So, nawawala Ito na. Ay, okay. Nawawala yung ano na pang Kung iisipin lang natin, huwag natin gamitan ng formula. If yung third term ay 4, ano kaya yung first and second term? 1 and 2, diba? 1 times 2, 2 times 2, 4. And then, ang next ay 8 and then 16. And then, multiply. Pwede naman minsan hindi mo na kailangan gamitan ng formula. Pero pwede pa rin siyang gamitan ng formula. Pero minsan padali na lang natin yung buhay. Isipin nyo na lang.
Okay. Ako. Dito sa atin. Sino gusto mag-try nito? Bono River. Yan na lang natin. Huh? Okay. So, what is the angle between the short hand and long hand of a clock when the time is 2:45? So, sa bilog, ilang degrees ang bilog? 360. So, sa clock, meron tayong 12. So, per hour, ilan yun? Ilang degrees per hour? If 360 isang buo, per hour ay 360 divided by 12. 30. So, per hour, meron tayong 30 degrees. Yan. Let's start with that. So, yung minute hand natin, per minute siya gumagalaw. If ang isang bilog ay 360 per minute, ilang degrees ang ginagalaw ng minute hand? 360. Tapos 60 minutes. 6. Yan. Ilan natin para mas clear. 1 hour ay 30 degrees. Wala na ako. Komunikasi. Wala na ako. Ang sa examiner ko. Awon sa ulo. 1 hour, 30 degrees. Ayokos yan ang mga. 1 minute ay 6 degrees. Diba? Wala pa. Pero hindi lang yan. Meron pang isa. Yung hour hand, 1 hour is gumagalaw 30 din yan per minute. Kasi yung, di ba, ang hour hand, between two numbers, meron lang 5. Eh, hindi naman siya gumagalaw every 12 minutes lang. Yung hour hand, gumagalaw din siya per minute. So, kung ang hour hand, gumagalaw per minute, ilang degrees yung ginagalaw niya per minute? 5? 0.5. Yes. Ang hour hand, gumagalaw ng 0.5. Sabi na kayo. Ibig mo nga ako. 1 minute. Hindi mo nga sabi. Yan. Basta ito lang yung kailangan niyang tandaan. Itong tatlong to. Per hour, 30 degrees. Per minute, si minute hand, 6 degrees. Tapos yung hour hand, 0.5. So, dito na tayo. Sa 2:45. Wait. Dito muna tayo sa mga simple-simple lang. Mga 3 o'clock. Anong ilang degrees yung 3 o'clock? 3 o'clock. 3 o'clock. 3 o'clock. 90. 4 o'clock. 120. 5 o'clock. 1 minute is 60. 150. 1 minute is 60. Okay, ganun. Pero kapag, let's say, 3:30. 3:30. 90. Hindi, kasi nandito siya. Kapag 3:30, yung hour hand, nandito, sa na. Kapag 3 o'clock, di ba pag 3 o'clock, hindi naman siya nag-stay lang dyan. Yes. Pumupunta siya, gumagalaw din siya with the minute hand. So kapag 3:30, nasa gitna siya, ilang degrees yun? 30. 30 plus 15. So may ging? May ging? 30, 30, 15. 45. 30, 30, 15. 75. Yun. Ganon yung, ano niya. Sorry. Ngayon, dito naman tayo sa 2:45. Kapag 2:45, kita nyo, di ba? 2:45, nandito yung hand. Wala naman dun. Kasi, syempre, gumagalaw nga siya. Ano yung angle nito? So, yan na lang. Matrix. Ano yung angle nito? Let's start. Dito muna. From 9.
From 9 hanggang 2. Ilan to? Ano yung siya? And the drink pa din. 1, 2, 3, 4, 5. Ilan to? 150. Tapos, 2, 45. 45 minutes, di ba? And then, if ang isang minute ay 0.5, ilan yun? 22.5. So, since dito ay 150 na tayo, nag-add tayo ng 22.5. Since per minute, meron tayong ano, di ba? 0.5. 150 plus 22.5. So, yun yung pagkuha no? Ganon-ganon lang. And then, kapag dito naman, syempre, ay pwede mong kunin yung papagal ko or pwede mo na lang i-minus sa 360. Okay ba yan? Next. So you bro, your Age problem tayo. 16 years ago, Benedict was twice as old as Beatrice. At present, Benedict is 32 years old. How old is Beatrice today? 16 years old. Ikaw na ka. Sige, go. Tinawag na lahat. Sige na, no? Yan. 16 years ago. Ah, wala na lahat. 16. Yes. Benedict was twice as old as Beatrice. Ilan taon na si Beatrice ngayon? Kasi na sige po. Mas matanda si Benedict. Malito. Benedict. Si Benedict mas matanda, syempre twice as old as Beatrice na siya na 16 years ago. Eight plus 16. 24. Ano? Or hindi. Ano? Ano? 24. Ay, Mike. About yung Ano ba? Pala. Ano lang? Ilan ilan? 24 na. So, paano naging 24? 16 years ago, si Benedict daw ay twice as old as Beatrice. So, ilang taon si Benedict 16 years ago? 16. If twice as old as Beatrice siya nun, ilang taon si Beatrice nun? 8. 16 si Benedict, si Beatrice ay 8. Eh kung ngayon, after 16 years, ilang taon na ngayon si Beatrice? So, 8 siya nun, after 16 years ngayon, 24 na siya. 16 plus 8. Yeah. May tubig. Tubig ko lang. Maraming ganito Maraming good. Next. Medyo nawintang ako dito ng konti. Pero pwede naman. John is 24 years old. Heneng. John is twice as old as James was when John was as old as James is now. Guess nyo ba? Facebook. How old is James? Ano? Diba? John is twice. Yung baby. Diba? Nagagets nyo ba? Ako na lang kayo explain ito. Kasi medyo Facebook yan. si John at si James. Ah? Diba? Ang gulo? Si John at si James. Ilang dalawang utang. Si John at si James. Si John daw ngayon ay 24. 24. Bakit? 24. Tapos si James
so, mas matanda si John. Meron siyang age gap kay James na X years old. Di natin alam kung gaano katanda si John as compared to James, di ba? So, gawin na lang muna natin ganito. Okay? Tapos, dito na tayo. John is twice as old as James was when John was as old as James is now. Ibig sabihin, nung si John daw ay yung age ni James ngayon, yung age niya ay twice as old as James. Diba? Magulo? Oo. Lagay ko dito. Nawala yung ano. Pero ganito. Teka. Wait lang. Nagulo na rin siya. Ngayon hindi. Gambling na ako. Para 4 times 1. Pang-quadro. Tingnan nga natin. Nagulo. Sorry. Adalon na. Ay, nakakayo ko. Kaya kita na ulit. Paano? Tulungan niya na. Wait lang, medyo na doon siya. Hindi na kagpay? Golden? Golden tayo. Pabayan mo eh? Gati iway ka. Ha? Gati iway. Isa na ko man yan. Bakit? Punta ka sa railway. Lima naman kita oh. Ano kayo man? Ako lang. Makapit ka sa ganun na rin. Ba't makasakay mo? Makasakay na tayo, boy. Nakatagpil ka? Glenn? Let's kill ya. Wait lang ako. 36 ulang. 36 minuto. 36 ulang. Divide 2. Divide ko lang. Ano yun? Plus 24? Plus 24? 24 plus 12. 36. Divide ko. Yan, that is twice as old as you. Ako kasi English. Ako nakakain eh. Bro, pag ganyan. Ganyan lahat ano? May ganyan. Kung ano. Gawa ng application. May gambling na lang ako. Trial and error. Pero kung gano'n siya. Hindi nyo. Galaway ka doon sa kanina. Ayawanan ko na. Bawal pa kasi bumalik. Bagay? Dapat tapos mo yung subject niya sa time. Sorry. May test nyo ba? After mo yun. Wait lang.
Ba't 18? Nakaibigan. Ito lang yun. Kalimutan ko ito. Ba't 18? Hindi ko makakita. Hindi. Hindi, ano, no, si John ay... Kasi big time. Kalimutan ko ito. Okay, sige. May nakakuha ba sa inyo? Nakakuha ba sa inyo? Balikan na lang daw. Sorry. Madali lang kasi kung na-explain ko sa sarili ko kung magabi. Dito na muna tayo sa variance. A data set consists of the following numbers. What is the variance of the data set? So, ang variance is the average of square difference from the mean. Gagawin lang natin, hahanapin natin yung mean nito. At alam mo, tandaan niyo pa ba yung mean median mo? Yes. Ang mean ay? Average. Average. Ang median ay? Middle. Tingnan natin. Ang mode? Frequent. Frequently occurring na number. So, kung may dalawang 5 dyan, like 5. So, ang variance natin, kailangan muna natin kunin yung mean. Which is ito. And then, haba itong step na to. Kukunin mo na yung mean. And then, isa-isa siyang imang-minus. Isa-isa siyang imang-minus dito. 4 minus. And then, kapag lahat na minus nyo na, i-square nyo yun. Kunwari, 4 minus 5 ganyan. Negative 1 squared. Tapos i-add nyo yun. Tapos i-average nyo yung sum na yun. Let's say Two, three, four, five, six. Ano ang mean ng 2, 3, 4, 5, 6? Anong mean? 4. Laging yung get natin yan. 4, diba? Kapag sunod-sunod lang na ganyan, mean yun. 4. Ang gagawin, 2 minus 4. 2 minus 4. 2 minus 4? Negative 2. 3 minus 4? Tapos, yan, ganito na siya. I-square natin to. 4, 1, 0, 1, 4. Yan. Tapos, i-add. 10. Divided by number of terms minus 1. Daming terms. 10 divided by 4. Hindi ko naman nilalabas yan, pero aralin nyo na rin. Next. Working. Alice can complete the project in 10 hours. While Bob can complete the same project in 15 hours. If Alice and Bob work together on the project, how long will it take them to complete? Ako na rin. Madali lang to. 10 divided by 15. Kapag working together, meron akong shortcut. Ang working together, ang shortcut is product over sum. Ang product is 10 times 15 divided by sum, 25. 6. 6. Wow. Yun lang yun. Huwag na kayo mag-fraction. Yun yung kailangan yun. Product over sum lang.
MTAP MTAP technique yan. Next. An opens a saving account with a deposit of $670. She will earn 1.5% interest each year on her money. How much interest will she earn over a period of 10 years? Parang ano lang din yan. Interest. Ito ay simple interest lang. Kapag simple interest, hindi na babago yung interest. So, kapag 670, add lang ng 1.5 for 10 years. So, ito yung may group na doon. Dali lang. Marami kasi itong interest problems na to. Next, a person deposits 5,000 in a bank in simple interest. Define 6,200 after 2 years in the bank. What is the rate of interest per annum? So, simple interest. Ang simple interest na yan, ito yung parang compound interest ata itong mailagay dito. Simple interest, ganito yung formula. Interest ay principal value times interest rate times time. So, if ang interest ay if after 2 years 6,200 and ang deposit mo lang ay 5,000, ilan yung naging interest? 1,2 yung naging interest. So, ang interest natin is 1,2. Diba? 1,2 yung I. Ilan yung una natin? Una natin din-deposit? 5,000. Tapos, ang hinahanap natin interest. And then, gaano katagal? 2 years. 2 years. And 1,2 over 5,000 times 2. 10,000. So, yan lang. 12%. Next. Ito to sa compounded ito. Sa compounded. Pero simple lang kasi yung hinahanap natin. Next. Interest na naman kayo eh. Ulit-ulit na. Una natin isa-isahin. Ito. Next. Hindi na ba interest? Ito yung mga keywords kayo. If the square of the sum of two numbers is 160, and the sum of the square of the same numbers is 100, determine the product. Dali lang yan, dali. Tingnan natin X and Y. Square ng sum ng X and Y ay Paano yan? Ano boy? Magsulat kasi dyan boy. Ano po ay? 60. Ay, uni! Puro mo ba dyan? Nanganay. Okay. ito na ba? Ito ba? Amen. Ito na.
Ay, oo, tama. Divide ko yung dalawa. Nakadalawa yung x squared, nakadalawang ano, y squared. Tapos may iwan yung x and y. Stop niyo. Yan naman pag walang X plus y. diba? Ano yung nakalaro niya? Ito? So, ako na lang din. Anong square ng x plus y? Square daw ng sum ng two numbers ay 160. So, yun ay x plus y squared. So, ano yun? Pag pinahaba? Okay. X squared plus 2xy plus y squared. Kung nga may x na. Wala x squared ko to 30. Yan. Ba? Kita niyo ba? Kita niyo? Pinahaba lang natin. X plus y squared, x squared plus 2xy plus y squared. Tapos, meron na tayong given na if yung x squared plus y squared daw ay 100. So, matitirhan tayo ng, okay, minus na natin to. X squared, y squared, 2xy equals 60. Diba? Pag sinolve siya, 2xy equals 60. Ang hinahanap ay product ng two numbers. So, magiging ang product na ay okay. Ayan. Ito naman. Ito. Pinakamadali. Naku. 5 seconds lang to. Ito na. Define mo na. Dali. Y squared plus minus 4y squared y squared 4y squared plus 5y minus 3y squared minus 4y. y squared plus y. That's y squared plus y squared plus y. What? Y squared? Okay? Minus. Zero. Ayun lang. Okay, mapasa na tayo. Sana may natutunan kayo. Bro is cool. Bro is cool. Uy, pag bumos yan, ano kaya Gagawin mo yung boy. Say tayo ng Power of 6. Ay, power of 6. Power of 6. Wait, ano yun? Imagine nyo. Ako kumain mo na yung gasing. O kami ka tagalaki sa dito. Yan na yun. Pero sa office yun. Pinakagaling. Na-ship yun sa labas. Hindi dito na. Na-ship mo. Inapak sa gabi. After na. Wala ka pa. Isang ulo. Pag mo lang, wala.